Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Muli po, nandito naman po yung ka-explore para po makipagkwentuhan. Alam niyo, tatawa ako dito sa isang post ng ito. Ayan. Itong secretary po ng executive secretary po ng KOJC. Ano daw ba ang kasalanan ng Kingdom of Jesus Christ? Ako na lang po ang sasagot, madam, ha? Wala pong kasalanan ang Kingdom of Jesus Christ. Yung pangalawang tanong mo, kung ano ang kasalanan ni Pastor Kibuloy, wala pa po. Pero marami pong akusasyon sa kanya at may nakasampang kaso sa husgado. Kung sinabi mong false accusation at allegation, ano po? Masasabi ko lamang po dito, karapatan mo yan na magsabi ng ganyan. Pero ang tanong ko lamang po sa inyo, sa lahat ng oras, lahat ng minuto, lahat ng segundo po ba ay katabi po ninyo si Pastor Kibuloy? Mayroon pong mga aligasyon, may mga akusasyon. Kaya nga po ito ay isinampa na po sa husgado o sa korte dahil hindi po niya sinipot ang investigasyon ng Senado. At mayroon na pong warrant of arrest ang naturang pastor. Ang problema ngayon ay hindi po siya nagpakita sa korte. Kaya ito po hinahanting na po si Pastor Kibuloy. At nakakatawa rito, kinu-question pa nila ito pong 10 milyong piso na patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Ayan, sinagot na po ni President Bongbong Marcos yung katanungan yan. Pakinggan natin. Good morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is it is. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kini-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yan ang pangunahing dahilan. Hindi po marunong sumunod sa batas si Pastor. Ayan, napansin po ninyo, parang inis na po si President Bongbong Marcos. Kahit sino naman siguro maiinis Lagi na lamang sinasabing pinag-iinitan, pinipersonal itong si Kibuloy ng Administrasyong Marcos. Pero sa totoo lamang, ang administrasyon or si PBBM ay sumusunod lamang sa batas. Ayan. Isa pa po, wala naman po napapabalitang banta sa buhay ni Kibuloy Kaya mabuti pa, sabihan nyo na lamang po, i-advise nyo po si Kibuloy na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Huwag na po kayong umiyak dyan. Oo. Malay natin, baka mamaya pag hinarap niya ang kanyang kaso at napawalang sala yan, tuloy ang ligaya doon sa kingdom. Bakit ka nga naman kasi magtatago kung wala ka namang kasalanan? At hanggang kailan kaya niya kayang magtago sa batas, Kayo po mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? O kaya ano po sa palagay ninyo? Susuko ba o tuluyang magtatago pa rin itong si Pastor Kibuloy? Mapasang-ayon ka man o hindi sa pagsuko ni Pastor Kibuloy, karapatan po niya. Alright, maraming salamat po sa panonood.